Mismong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsabing may mga batang edad 6, 9 at 14 na taong gulang ang nasasangkot na sa operasyon ng iligal na droga. Subalit wala pang posisyon ang Pangulo sa isinusulong na panukalang babaan ng minimum age of criminal responsibility. Ito ang balita ni Rosa Licos. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sindikato ng iligal na droga sa bansa na walang katapusan ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Aniya, bilang punong ehekutibo, mandato niyang protektahan ang taong bayan at ang bansa sa ikasisira nito, partikular na ang suliranin sa ipinagbabawal na gamot. At ayon kay Pangulong Duterte, mga mas bata ang ginagamit ngayon ng mga kriminal upang magmantena sa operasyon ng iligal na droga. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa annual assembly ng mga local leader sa Lucena City, Quezon kahapon. Pag sinira mo ang bayan ko, talagang magwawala ako. Kayang nangyari nung 5 days ago. Ang nagmi-maintain ngayon ng Shabu, ang mga bata. Kung may parokyanong makita nila at naghahanap, dadalhin nila doon, pahititin nila. Sila na ang kukubra, pati ang mga bata, shoot na rin sila. As young as 6, 8, 9, 14. Kita mo ginagawa ng mga ulo. Nabanggit ng Pangulo ang usapin isang araw matapos ipasa sa committee level ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang nagbababa sa 9 years old ng minimum age of criminal responsibility. Wala pang malinaw na posisyon si Pangulong Duterte hinggil sa issue, subalit ayon sa Malacanang, ipinauubaya na nito sa mga mambabatas ang usapin hinggil sa edad na dapat nang papanagutin sa batas ang isang gumagawa ng krimen. Again, the president will not interfere because that's the lawmaker's job. Will not question that. Bahala sila. Basta gusto ni presidente, ayaw niya yung 15. Definitely. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Naniniwala ang isang constitutional law expert na lumalabag sa maraming karapatan ng mga bata ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Mahigpit na ipinatutupad ni Aling Dina sa kanyang tindahan ang pagbabawal na magbenta ng sigarilyo at alak sa mga menor de edad. Pero kwento niya, maraming beses na umanong may mga nagtatangkang magpumilit at umaktong parang matanda makabili lamang. Pabili atin ng sigarilyo, ipre makita mo naka-uniform pa, tapos estudyante, tapos bata pa, tapos biglang sasabihin ko, ay hindi ako nagbebenta sa mga minor de edad, lalo na estudyante ka pa. Tapos biglang mumurahin ka. Tapos sasabihin, para sigarilyo lang, ganyan. Di ka ano naman, ganyan. Ayon kay Professor Tony Lavinia na isang eksperto sa constitutional law, kung paanong ipinagbabawal sa mga menor de edad na bumili ng alak at sigarilyo, pumasok sa kontrata, magtrabaho o di kaya'y bumoto, gayon din sana ang maging pagtingin ng mga mambabatas sa kanilang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 hanggang 9 anyos na lusot na sa House Committee on Justice. Yung bata, limited yung rights niya to be independent, but full yung kanyang status as a criminal according to the law. How distorting is that thinking? How distorted is that thinking, di ba? Our law gives you full rights only when you're 18, di ba? Dapat talaga, mas sa akin, I would be more radical na Pangilinan law. Dapat dun yung start ng discernment sa 18. Kasi yun na yung legal natin. Pero kung may consistency tayo, di ba? Sabi pa ni Lavinia, sari-saring karapatan ng mga bata ang nilalabag nito gaya ng karapatan sa due process at sa di-akmang kaparusahan. Taliwas din anya ito sa international conventions na nilagdaan ng bansa gaya ng United Nations Convention on the Rights of the Child. First of all, the constitutional right to due process for children, di ba? Children are children and have to be treated as children. And when you now make them adults, di ba? For purpose of crime, that's a violation of the Constitution. Of course, this amends several provisions, Juvenile Delinquency Act,
yung tawag din ng Pangilinan Law, inaamend din ito, di ba? So that too is amended, and will change completely the situation, the legal status of children. Ang ilang kabataan hindi na rin napigilang questionin ang panukalang ito. Kahit po sabihin natin na may isip na po yung bata na yun, what if po kung may nag-provoke lang po sa kanila na gawin yun or labag sa loob po nila? Paano na lang kung dumating po yung panahon na lumaki man sila and then malalaman nila sa iba na kriminal yung tawag sa kanila? Hindi ba parang hindi siya magandang tag para sa kanila? Sobrang nakakabahala na gano'n na lang tayo tinitingnan ng gobyerno. Tapos parang wala naman tayong magawa. Tapos ang dami ding mga sumusuporta sa ganong idea ng gobyerno. Kaya sobrang nakakabahala. Sana yung mga batas na ginagawa nila in favor sa lahat ng mga mamamayan natin dito sa Pilipinas. Kasi minsan nagde-decide sila hindi nila naiisip yung yung kapakanan ng iba, kagaya naming mga teenagers ngayon sa generation natin. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala si dating Department of Education o DepEd Undersecretary Butch Valdez na obligasyon din ng Estado ang pagdisiplina sa mga kabataan at hindi lamang ito responsibilidad ng mga magulang. Sakaling manalo siyang senador sa parating na halalan, tututukan umano niya ang reforma sa edukasyon. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Para sa isang senatorial aspirant at dating opisyal ng Department of Education o DepEd, hindi lamang mga magulang ang may obligasyon sa pagdisiplina sa mga kabataan. Sinabi ni former DepEd Undersecretary Butch Valdez sa programang Get It Straight with Daniel Razon, obligasyon ng Estado na pangalagaan ng mga kabataan kaya't dapat suriin ang intensyon ng mga mambabatas sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa 9 na taong gulang. Sa akin pong paningin, ito pong bagong batas. Whatever their intentions were, no? Kasi ginagamit sa droga, ganyan. It is a responsibility of the state to help those parents rear their children properly, not to punish them. Kayang-kaya po natin bintangan yung magulang kung yung bata naging snatcher at 9 years old. Kasalanan ng mga magulang. Hindi natin po naisip na marahil kasalanan po ng Estado na yung buhay ng magulang ay mahirap. Reforma sa edukasyon ang kanyang tututukan sakaling manalong senador sa parating na halalan. Senador, anong mga susulong ninyong mga panukala para to improve the quality of our education? Ang dadaan po sa ating educational system must be ready, productive citizens when the time comes. Kung ang national objective natin magpadala ng mga tao sa ibang bansa katulad ng ating mga kaibigan dito, no? Then let's do that. And we will pattern our educational system towards that. Nais din niyang baguhin ang sistema ng politika sa bansa at wakasan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Isusulong din niya ang pagpapawalang bisa sa Electric Power Industry Reform Act o mas kilala bilang EPIRA Law na anyay pahirap sa taong bayan. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Philippines. Mainit ang talakayan ngayon sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. May kanya-kanyang opinion dito ang mga mambabatas at mga eksperto. Pero biblically speaking, anong edad nga ba nagkakaroon ng pananagutan sa kasalanan ang isang tao? Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung ang Biblia o ang mga banal na kasulatan ang pagbabatayan, inhustisya na atangan na ng krimen o papanagutin sa nagawang kasalanan ang isang batang 9 na taong gulang. Ayon sa international televangelist na si Brother Eli Soriano, katunayan nito ang pinahihintulutan ng Diyos na magdesisyon na para sa kanilang sarili ang mga may edad lagpas na sa puberty stage o pagbibinata at pagdadalaga. Unang Korinto yan, 7:36. Yung pag-aasawa is one of the major decisions na maaaring gawin ng tao. Ibinigay ng Diyos yun sa katamtamang gulang
Kung titignan natin sa English, if she passed the flower of her age, pagkalampas nung age of puberty, inaalaw na ng Diyos na magdesisyon ng isang tao. Pinapayagan na ang magulang na ang kanyang anak magdesisyon sa kanyang sarili. Sabi ni Brother Eli, partikular nang may inaakong pananagutan sa kanilang mga ginagawa ang mga may edad 20 taong gulang pataas at ito ay sinasang-ayunan din ng siyensya. Meron po ritong sinasabi ang isang professor, particularly Professor Nicholas McIntosh, who chaired the working group that compiled the study. There's now incontrovertible evidence that the brain continues to develop throughout adolescence. He said some regions of the brain, including parts responsible for decision-making and impulse control, are not fully mature until at least the age of 20. When you can hold a child in full responsibility of his actions, you must pass the age 20. That's why sa Biblia, 20 and below, inabsuelto ng Diyos dun sa mga Israelita. Para sa International Televangelist, kung nagkakamali man ang mga bata, bunga ito ng iba't ibang kadahilanan tulad ng mga pangyayari, kapaligiran, kultura at relihiyon. Kaya mali na atangan na ng responsibilidad ang mga batang may edad 9 na taon ng gulang. Kung magbabatay tayo sa may-ari ng ating being, yung nakakaalam ng ating mga kaisipan, yung mga emosyon natin, para sa Diyos ang bata, 20 years old below, cannot be held fully liable. I'm saying, cannot be held fully liable of his or her sins. Inabsuelto nga ng Diyos yung mga kasalanang nagawa nila. Alam kasi ng Diyos ang circumstances because of the way their parents are bringing them up. Maaring may mga pagkukulang sa party ng magulang. Kaya hindi iniatang doon sa bata, 20 years and below. At binigyan ng Diyos ang bata sa kanyang salita ng karapatang mag-decide sa kanyang sarili if she or he passed the flower of her age according to the Bible. Bagkus anya, ang mga magulang na mga batang nakagagawa ng labag sa batas ang dapat na papanagutin. Dahil ayon sa Biblia, sila ang may katungkulang gabayan ang kanilang mga anak. Para atangan natin yung 9 na taong bata ng krimen at tawagin ng kriminal. Ano malay natin yun ay insinuated by the culture, by the environment, by some other people. Hindi ang dapat ang bata ang managot nun. Maaari dapat panagutin siguro ang mga kasama ng bata, magulang, na hindi nagtuturo sa kanilang mga anak. Walang disiplina kasi ang anak, ang bata, nasa total discipline ang magulang. 22:6 of the book of Proverbs, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata sa daang nararapat niyang lakaran. Kaya ang bata nasa pangangalaga ng magulang. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ngayong araw ang canvassing ng mga boto sa isinagawang Bangsamoro Organic Law Plebiscite. Ito ay dahil hindi pa dumadating ang mga certificates of canvass mula sa mga lugar kung saan isinagawa ang plebisito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Napagdesisyonan ng National Plebiscite Board of Canvassers o NPBOC na muling ipagpaliban ang pag-convene o pagbibilang ng mga nakanvas na boto mula sa isinagawang Bangsamoro Organic Law Plebiscite kahapon. Itutuloy na lamang anya ito bukas ng 2:00 ng hapon na dapat sanay ngayong 1:00 ng hapon. Hinihintay ng NPBOC na dumating ang 4 na certificates of canvass mula sa Regional Plebiscite Board of Canvassers ng ARMM.
Provincial Plebiscite Board of Canvassers of Basilan at ang mga certificates of canvass sa Isabela City sa Basilan at Cotabato City. Ayon naman sa Commission Secretary ng COMELEC na si Attorney Consuelo Diola, darating palang mamaya ang Board of Election Inspector Chairman ng Cotabato City upang magdala ng certificates of canvass sa naturang lugar. Normal lang anya na hindi kaagad dumating ang mga COC, lalo na't mano-mano ang bilangan ng mga boto. Inulit ng COMELEC na hindi naman nagkaroon ng delay sa pagpapadala ng mga certificates of canvass mula sa mga pinagdausan ng plebisito papunta sa Palasyo del Gobernador sa Intramuros, Manila. Today we will be expecting the Cotabato City chairman to arrive today this afternoon. There's really actually no delay. It's just a matter of the regular course of a manual canvass. So we don't think it's a delay. So see you tomorrow at 2 p.m. Sa Isabela, meron pa atang mahigit 40 na returns na hindi pa naka-canvas. So, meron pang mga ongoing na canvas. Meron pang pending sa regional canvas din. So, kaya nga tayo hindi magkukonvene ng national canvas today kasi ang ini-expect lang naman talaga today is Cotabato City. Samantalang may nakitang discrepancy sa Certificate of Canvass ng Cotabato City kagabi. Nakita sa Certificate of Canvass na magkaiba ang bilang ng registered voters sa Cotabato City at sa aktwal na bilang ng mga nakaboto sa plebisito kumpara sa naisumiting impormasyon sa COMELEC. Ipinahayag ng COMELEC na makikita at maitatama naman ito ng National Plebiscite Board of Canvassers at ito ay clerical error lamang at hindi makakaapekto sa kabuuang resulta ng plebisito sa Cotabato City. It's clear to me at least, no, na this is a manifest error. Nagkaroon lang ng clerical error. It happens in every election na small errors like this are made. I think what's more relevant is the counting. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tapos na ang mga Regional Board of Canvassers sa pagbilang ng mga boto mula sa 6 na participating areas ng BOL plebiscite. Samantala, inaasahan namang matapos ngayong araw ang canvassing ng mga boto sa Isabela City, Basilan. Matapos maantala dahil sa ilang problema tulad ng discrepancy umano sa mga balota. Mula sa Zamboanga City, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante? Yes, Monica, magandang hapon. Natapos na ang canvassing ng mga boto sa 6 na participating areas na kasama sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Batay sa unofficial tally na mula sa AFP Western Mindanao Command Monitoring Center, nakakuha na ng kabuuan at panalong 146,898 yes vote ang probinsya ng Basilan, 503,423 yes vote sa Lanao del Sur, 589,520 yes vote ng Maguindanao. Nakapansin-pansin, mahigit 2,000 lamang ang no vote. Tawi-Tawi Province na may 151,788 yes vote at ang nakakuha ng talong yes vote na 137,541 kumpara sa 163,351 vote kontra BOL. Sa lungsod naman ng Cotabato ay panalo ang 36,682 yes vote sa 24,934 no vote o ayaw sumama sa BOL. Sa unofficial tally, mayroon ng kabuang 1,565,852 yes vote at 217,333 no vote. Hindi pa kasama rito ang Isabela City. Sa ngayon, Monica, nagpapatuloy pa rin ang canvassing ng boto sa Isabela City. Basta sa partial at unofficial result mula sa local COMELEC office as of at 3:30 ngayong hapon, mayroon ng 18,354 yes vote na mas mababa sa 21,500
535 no vote. Inaasahan naman na matapos ito ngayong araw. Ang pagkaantala ng canvassing ay dahil sa ilang contested voter turnout. Kabilang narito ang mga erasure umano sa mga balota. Naghihintay ako ng feedback ngayon doon sa commander natin sa ground, sa Joint Task Force Basilan. Kasi kagabi, dire-diretso na may canvassing, although yun nga, may mga reported na sabi dumamin tao. But of course, it's but natural na yung mga kababayan natin doon ay talaga nagbabantay. Una nang sinabi ng COMELEC na kapag nanalo ang no vote sa lungsod ay siguradong hindi na ito kasama sa bubuoing Bangsamoro region sa ARMM o geographical unit ng rehiyon, kundi ng Zamboanga Peninsula Region. Isabela is concerned, separate siya. Separate siya. So kung sasabihin niya na no ako, kill na lahat yan. Sumali sa bahagi naman ng sulok, kahit manalo ang kanilang no vote ay hindi pa rin sila ligtas na mapasama sa BARMM dahil ang consolidated votes mula sa lahat ng participating areas ang magsasabi kung kasama sila o hindi. Samantala, Monica, sa nakuha nating impormasyon base dito sa monitoring ng AFP Western Mindanao Command, ang pinakamataas na voter turnout ay yung lugar ng Lanao del Sur na may 92%. Samantala, ang pinakamababa naman ay ang Cotabato City na nasa 54%. Dahil yung kanilang registered voters ay nasa 113,000 mahigit at yung bumoto lamang actual ay nasa 61,000. Samantala, Monica, kapapasok lang ng balita, itong impormasyon galing sa spokesperson ng Western Mindanao Command. Natapos na yung canvassing ng balota sa Isabela City. Ito yung lumabas na resulta. Yung yes vote ay 19,032 at samantalang yung no vote ay 22,441. So ibig sabihin, kung pagbabatayan natin ang sinabi ng COMELEC, sigurado nang hindi kasama sa bubuoing Bangsamoro Region ang Isabela City sa Basilan. Monica? Maraming salamat sa iyo, Dante Amento. Idineklarang Special Non-Working Day ni Pangulong Rodrigo Duterte ang February 6, 2019 sa Lanao del Norte maliban sa Iligan City, gayon din sa ilang bayan ng North Cotabato, partikular sa Aliosan, Carmen, Cabacan, Midsayap, Pikit, Pigkawayan at Tulanan. Ito ay upang bigyang daan ang mga residente sa mga naturang lugar na makaboto sa isasagawang plebisito kaugnay ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang Proclamation No. 656 noong January 21, 2019. Haharap pa rin sa malaking hamon ang Moro Islamic Liberation Front kasabay ng pag-usad ng Bangsamoro Organic Law. Partikular na ang pakikitungo nito sa mga kalaban sa politika at mga private armed groups na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sa Mindanao region. Ito ang balita ni Nel Maribuco. Ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law ang pinaniniwala ang re-resolba sa ilang dekada ng armed conflict sa Mindanao region. Sa ilalim ng BOL, matatatag ang mas makapangyarihang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na ipapalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Kahapon, nagsalita na ang Cotabato City na mayagpag ang makasaysayang yes vote nito sa plebisito. Nangangahulugan na sasama na ang Cotabato City sa itatatag na BARM. Ayon sa Executive Director ng Institute of Political and Electoral Reform na si Ramon Casiple, may malaking hamon pa rin na haharapin ng Moro Islamic Liberation Front, partikular na sa magaganap na transition period. BTA pa lang, coalition government na yan. They will have to talk to a lot of people. Some of them are political enemies and they have to reach consensus. That's a problem ng statesmanship. It's not anymore na partisan ka lang simple, meron kang sariling gustong mangyari. Ito yung shift sa thinking. You have to think as ikaw na ngayon ang leader ng buong rehiyon. Ang BARM ay pamumunuan muna ng 18-member Bangsamoro Transition Authority hanggang sa dumating ang taong 2022.
kung saan magaganap ang unang eleksyon para sa mamumuno sa parliament. Ang BTA members ay i-appoint mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan na ang mayoryang magiging miyembro nito ay mula sa MILF. Ayon kay Francisco Lara Jr. na isang peace and conflict analyst, magiging hamon rin dito ang magiging pakikitungo ng BTA sa mga umiiral na mga private armed groups sa Mindanao. There's been a lot of improvement, but the power of clans and the power of armed groups to dictate developments at the local level in critical communities remain, and that will be the biggest challenge as well for the Bangsamoro Transition Authority. Sa ikalawang plebisito na magaganap sa February 6 sa iba pang lugar sa Mindanao, dito na magkakaroon ng linaw kung ano-anong mga lugar ang magiging bagong teritoryo ng BARM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Cotabato City. Aabuti ng 3 hanggang 4 na buwan ang pagsasara ng Manila Zoo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, sapat na ang naturang panahon upang makapaglagay ng isang maayos na sewage treatment plant. Ito ang balita ni Monokson. Ang dating maingay at punong-puno ng mga tao na Manila Zoo ngayon ay tahimik na. Simula ngayong araw ay sarado na ang Manila Zoo upang bigyang daan ang paglalagay ng isang maayos na sewage treatment plant. Ito'y matapos ipag-utos ng Manila City Hall na isara ang zoo dahil isa umano ito sa pinagmumulan ng dumi sa Manila Bay. Walang maayos na treatment facility ang mga dumi at pinagliguan ng hayop na diretsyong napupunta sa Manila Bay. Kanina ay nag-ikot ang City Engineering Office at Public Recreations Bureau ng Manila upang alamin ang paglalagyan ng treatment facility. Ang gagawin ng City Engineering Office ay makapagtayo ng mga bagong septic tank para sa mga comfort room at mga decomposting site para sa dumi ng mga hayop. Aabuti ng 3 hanggang 4 na buwan ang paglalagay ng maayos na drainage facility sa Manila Zoo. Meron na po siyang mga septic tank actually. Pero hindi pa siya nakakonect sa proper discharge niya sa Maynilad. Si Aling Neddy nagbukas pa ng tindahan sa pag-aakalang may operasyon pa ang Manila Zoo ngayong araw. Kaya't nagligpit na lang sila ng mga gamit at magsasara na lamang. Hindi ko nga po kasi alam, kapapasok ko lang din po kasi ngayon, nabigla lang po ako kahapon na sabi close na araw. Siyempre nalungkot po kami, wala kaming pagkakakitaan. Ang ilang empleyado tanggap naman ang pagsasara ng Manila Zoo. Hindi sila masyadong apektado dahil tuloy daw ang pagpapasahod sa kanila. Budget naman po dyan sa mga empleyado. Kaya steady lang din po kami, magtatrabaho pa rin kami. Hindi naman tigil lang trabaho trabaho pa rin. Ganon din po, 15-30 may sweldo. Ayon naman sa Public Recreations Bureau ng Manila, kinausap na nila ang mga nagtitinda sa loob ng Manila Zoo at nauunawaan naman ng mga ito na kailangan pansamantalang isara ang zoo. Pero yung mga vendors na nagbebenta ng mga laruan or ng mga souvenir items, sila yung magpo-close lang. Mayroong mahigit 6 na raang mga hayop sa buong Manila Zoo. Kabilang na dito ang mga tigre, leon, unggoy, mga bayawak, buwaya, pagong, koneho, kalabaw, kabayo at iba't ibang uri ng mga ibon. Pero isa sa mga sikat ay ang elepanteng si Mali. Si Mali ang bubungad sa iyo pagpasok mo pa lamang sa Manila Zoo. Isa sa mamimiss ng mga suki dito sa Manila Zoo ay ang elepante na si Maali. 45 years old na siya. Ang lifespan lamang ng isang elepante, Asian elephant, umaabot ng 48 years. Sa pag-asara ng Manila Zoo, mukhang maghihintay pa ng 3 hanggang 4 na buwan bago muling masilayan ang elepanteng ito. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang rehabilitasyon ng Manila Bay kung kaya't inatasan ng DENR ang lahat ng establishmento malapit dito na magkaroon ng sariling sewage treatment plant. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Manila. Malapit nang matapos ang recount sa 3 pilot provinces na ipinoprotesta ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos laban sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo noong 2016 elections. Ito ang balita ni Grace Cassin.
Ilang balota na lang ang kailangang bilangin ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal o PET para tuluyang makumpleto ang recount sa 3 sa 27 probinsyang pinoprotesta ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pansamantala itong naantala dahil sa mga nasirang balota, kaya kailangan itong i-decrypt o i-print ang ballot images upang mabasa ang mga ito. Sisimula ng PET na bilangin ang mga balotang ito sa January 28. Base sa Rule 65 ng PET, kapag hindi napatunayan ni Marcos na nabawasan siya ng boto o dinaya siya sa 3 pilot provinces sa Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental, ay maaaring i-dismiss ng korte ang petisyon. Pero kapag nakitaan ng PET ng basihan ang protesta ng dating senador, ipagpapatuloy na ang recount sa natitirang 24 na probinsya at lungsod. Ayon kay Attorney George Erwin Garcia, abogado ni Marcos, dapat nang matapos ang recount upang malaman ng taong bayan ang tunay na nanalong vice-presidente. Game over naman kung ilarawan ng kampo ng pangalawang pangulo ang election protest na inihain ni Marcos. Sinabi pa ng abogado ni Robredo na dagdagan pa nga ang boto ng pangalawang pangulo sa isinagawang pilot recount. Walang recovery ang nagawa ni Mr. Marcos. Submit na rin sila noon ng manifestation na wala naman silang isasubmit ng mga testimonial evidence tungkol sa bagay na yan. So kung magre-rely kami sa mga ballot count lang, ay game over na talaga yan. Sa 4 na election protest na inihain noon sa PET nila Miriam Defensor Santiago, Fernando Poe Jr., Loren Legarda at Mar Rojas, wala ni isa sa mga ito ang nakatapos sa proseso ng recount. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Agrarian Reform na alamin kung alin pang mga lupa ang maaaring ipamahagi ng pamahalaan sa mga magsasaka sa bansa. Isa ito sa nakikitang solusyon ng Pangulo upang mahikayat ang mga miyembro ng New People's Army na magbalik loob sa pamahalaan. Ito ang balita ni Japet Cablaida. Sabihin ko sa inyo, sa mga administrator, for what? Why are we hanging to those vacant lands when we can use them to satisfy the fundamental desire of every Filipino, not only agricultural workers, but all to own a land? Ito ang isa sa mga naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang talumpati bilang panauhing pangdangal sa Annual Assembly ng Provincial Union of Leaders Against Illegality sa Lucena City kahapon. Ayon kay Pangulong Duterte, ito ay upang mahikayat ang mga miyembro ng Communist Party o New People's Army na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Sinabi pa ng Pangulo na dapat natigilan na ng mga rebeldeng grupo ang panununog ng mga sasakyan at pasilidad, gaya ng kanilang ginawa sa Pacific Summit Construction Group Incorporated sa Barangay Maragondon, Real Quezon noong Lunes ng gabi, kung saan sinunog ng NPA ang 3 dump truck, 2 backhoe, 1 generator set, 1 transit mixer, 1 loader at 1 L300 van. Gayon din ang pagbabanta at pananakot sa empleyado ng construction company. Basta na lang patayin kasi hindi magbigay ng taxation, susunugin yung hindi iyo. And for what? For 52 years? At akakala ninyo makuha ninyo ang gobyerno? Not in a million years. Hindi nga ninyo mahawakan isang barangay. Nais ng Pangulong Duterte na madaliin ng Department of Agrarian Reform ang pagproproseso na maging agricultural land ang ibang lupa ng pamahalaan. If it takes you 2 years to process a paper, a conversion there, you are up to corruption. I told them 1 month. Ano pa naman? Bakit mo patulugin ang papel? Hindi pabalik-balikin mo yung tao. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Customs ang 2 warehouse sa San Simon, Pampanga matapos matagpuan dito ang 8 imported na cigarette making machines. Ayon sa BOC, kayang gumawa ng 4 na milyong stick ng sigarilyo sa isang araw ang naturang mga makina. Nagkakahalaga ng 200 milyong piso ang nakumpiskang mga makina.
Nagugat ang operasyon ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon na nagproproduce ng mga peking sigarilyo ang naturang mga warehouse. Pinabiyahe na ng Metro Rail Transit o MRT Management ang ikatlong set ng Dalian train matapos sumailalim sa test run. Ngayong araw ay nagsimula ng bumiyahe ang tren. Ngunit ayon sa MRT Management, bahagi pa rin ito ng 150-hour validation testing sa tren. Layo nito na masubok kung tatakbo ang Dalian train ng maayos sa ilalim ng normal na operasyon ng MRT. Ang biyahe ng ikatlong Dalian train ay simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa MRT Management, tatagal ang validation testing hanggang sa February 1.